So ito, saksak natin. So ayan, power switch ko mga kabutingting. So ayan. So ayan, nag-ilaw na dito. Hindi umilaw yung heater niya. Ayun, umilaw na. So ayan, may ilaw ng heater. So tingnan natin sa screen niya kung may raster siya. Hindi mo na ako maglagay ng antenna. So ayan, may display na siya. So what's up mga kapatingting, may re-repair rin tayo ng isang 14 inches na CRT TV, universal board, yung China board ay yung ginagamit. Ang problem niya mga kapatingting is may standby power siya at wala siyang display. So yan, nilagyan ko ng indicator light dito. So yan, isasaksak natin dito, saksak natin dito. So yan, ito, switch natin. So yan, umilaw na yung indicator light niya at gagamitan natin to ng remote mga kabutingting. Yan, may remote tayo. So yan, hindi siya nagusulit. So ayan, magbi-blink lang siya mga kabutingting, tingnan nyo. So ayan, blinking yung standby power niya. So at wala siyang display dito. So ayan, wala siyang display. So gagawin natin ito mga kabutingting, voltage checking tayo dito sa B+ ng dito sa papuntang playback niya. Hindi ba to shorted? So ayan, dito tayo. Ito galing dito sa diode, may resistor dyan. So ayan, dito tayo, test natin umabot ba siya ng 110 to 111, 112 yung B+ nya. So yan, tingnan natin sa tester. Yan, naka test point na yan. So yan, so ang lumabas niya dito mga kabutingting is 39 volts lang. So yan, 39 volts. So yan mga kabutingting, subukan, patayin ko muna mga kabutingting. Subukan natin tong so yan, subukan natin tong i-hang up tong resistor dito or dito. Ilan sa kanila dyan natin i-hang kung magno-normal ba yung voltahe niya. So ayan, hang up muna natin mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, tapos na natin i-hang up ito na yan. So ayan, hang up na siya. So subukan natin na magkukunan ng voltage ulit mga kabutingting. So isaksak muna natin. Ayan, so power switch, tingnan natin kung mag-normal ba yung voltahe niya at hinang up natin yung playback niya. Pag normal siya, siguradong sira yung playback niya mga kabutingting. At hindi ko pa na-test yung ito na horizontal output dito. Tapos natin yung voltahe, check din natin to. So yan, kunan natin dito tayo galing sa diode niya, may chopper. Dapat mag-normal to ng 110 or 112. So ayan, nag-normal siya mga kabutingting. So may nasukat tayo na 110 B+ niya, okay lang yan, 110. So ayan, so ayan, nag-normal siya. Ayan ko muna. So ayan mga kabutingting, nag-normal yung voltahe niya. So malamang may shorted tong playback dito. So pwede natin itong palitan ng 10A, 1010. So ayan, so test ko muna tong horizontal output niya kung di ba to shorted. So mga kabutingting, may nakita ko ditong yan, hindi siya nagbabaser. Tinitest ko ng buzzer, hindi siya nagbaser.
So mataas yung reading niya, umabot ng 400 ohms. So may resistance siya. So yan, tatanggalin natin. Ito-test natin sa actual nang wala sa board. So ayan mga kabuting-ting, ito yung tinanggal natin sa dito sa board. Yung hindi nagbabaser. So ayan, dapat ganyan tunog niya pag shorted siya. So ayan, titest natin. Tingnan niyo sa tester. So ito, titest natin. Dapat dito magbaser. So ayan, hindi siya nagbaser. So ayan, yun ang reading niya. May 450 ohms siya, kabilaan. So ayan, pag dito naman tayo. So ayan, meron din siyang ohms 436. May isa dito tayo dito na binunot galing sa ibang board pang test natin. Test natin ito. So yan, hindi siya nag-reading. Yan. Ito naman sa kabila. So yan, 0 siya. So yan. Yun ang hindi ko na agad nakita mga kabuting-ting. Pag dito. So ayan, pag dito. So yan, magbabaser yan. So ayan, dapat dito walang reading to. So ayan, meron na siya. Dito naman sa kabila. So ayan, meron na din. Yung isa. So ayan. So wala. So yan. Yan mga kabuting-ting, baka ito lang yung sira, mababa yung B+. Yun pala, ito hindi siya shorted, pero may mataas na resistance, umaabot ng 400. So hindi ma-detect ng tester sa buzzer. So yun, hindi natin nakikita agad. So pag nagusulit to mga kabuting-ting, try natin ibalik yung dati niyang playback kanina natin natanggal natin. So yan, kabit muna natin tong binunot natin. So ayan, tapos na natin ikabit mga kabuting-ting. So subukan muna natin mag power on. Kung mag switch on siya, baka ito lang yung sira. Try natin na kunan ng B+. So ayan, may B+ na siya. So ayan mga kabuting-ting, subukan ko muna itong ibalik itong dati niyang playback. Kasi parang matest natin kasi hindi ako siguradong kung yung binunot ko din kanina na okay yun. So ayan mga kabuting-ting, napalitan na natin ng playback. So ito yung dating playback niya, yung luma niya, yung sira. Ito, hindi na makita yung model niya, number nito is T1010A, katulad nito. So yan. So ito sira to. So ayan, may nabunot tayo dyan sa mga board. So yan, pinalitan natin. So yung nagbultahe tayo na mataas yung mababa yung B+ niya. So ito naging shorted na mataas yung reading. Hindi siya mag-buzzer kasi ang taas ng resistance niya, umabot siya ng 400 plus. So ayan. So yan, pinalitan ko ng horizontal output mga kabuting-ting. So yan, bunot din natin sa mga board. So ito yung sira niya. May resistance na siya na 435 at isang paa niya is 450. So hindi siya ma-detect ng buzzer natin kasi ang taas ng ohms niya. Ang ma-detect ng buzzer natin is mga 50 ohms. Ganyan, mga 30 ohms lang yung ma-detect ng buzzer. Mababang resistance lang. Pagbasihan nyo ang buzzer, hindi nyo ma-detect. Pag doon kayo sa mataas na resistance or gamit kayo ng range ng diode, so yan, makikita nyo pag alam nyo yung
reading ng paa niya. So yan, yung ginawa ko para malaman ko kung shorted ba yung horizontal output. Yung unang ginawa ko is dito sa resistor na galing sa chopper, yung may fusible resistor nga 1 ohms or 2 ohms. Naghang ako ng isang paa dito, so nagnormal yung voltage niya, umabot siya ng 110 mga kabutingting, tumaas pa nga ng 111, so nagnormal yung voltahe niya. Tapos i-check ko dito yung mga diode, okay naman yung diode sa chopper. So dito sa kapasitor ng sound at saka kapasitor ng papuntang supply ng jungle IC, may nag-weak na dalawang kapasitor doon. Ang isa doon sa sound is pumutok pa, then naglobo na yung dalawa. So yun, sa papuntang supply ng jungle is hindi na siya nag-charge ng kuryente. So yan, pinalitan ko na. Tapos check ko ulit, ganun pa din, mababa pa rin yung B+. So susunod kong ginawa mga kabutingting is dito na ako sa ito, tatlong paa na to. Ito yung horizontal output papuntang playback. So naghang ako dito, yung sa gitna na paa. So hinang ko yun, nagnormal siya, umabot siya ng 112. So yan, pinalitan ko. Yan, pati yung playback, binalik ko yung original niya. Hindi pa rin siya nagusulit. So yan, pinalitan ko ng bagong playback. So yan, nagusulit na siya mga kabutingting. So yan, i-test na natin. Pa-power on natin mga kabutingting. So yan. So ito, saksak natin. So yan, power switch ko mga kabutingting. So yan. So yan, nag-ilaw na dito. Hindi umilaw yung heater niya. Ayun, umilaw na. So yan, may ilaw ng heater. So tingnan natin sa screen niya kung may raster siya. Hindi mo na ako maglagay ng antenna. So ayan, may display na siya. So yan mga kabutingting. So yan, mag voltage checking tayo. Tingnan natin yung B+, yan. So yan, yung B+, nag-normal na siya. Yung dito. So yan, dalawa yung sira niya at nagpalit na tayo ng dalawang kapasitor sa sound at sa jungle IC niya supply. So yan, good na yan mga kabutingting. So yan, may screen na. So yan, subukan natin mga kabutingting lagyan ng antenna. Hindi mo na ako maglagay ng speaker, baka makapiright tayo. So tingnan natin kung may display. So ayan, may display na siya. Malabo lang kasi soldering lead lang yung gamit natin mga kabutingting. So ayan. So ayan mga kabutingting, hanggang dito na lang muna tayo mga kabutingting. So maraming salamat sa nakapanood ng tutorial natin or video natin. So kung hindi pa kayo naka-subscribe mga kabutingting, paki-subscribe ng channel natin, JUTech, at paki-share na din. And mag-iwan kayo ng comment kung nagustuhan niyo yung tutorial natin. So yan, disclaimer lang, dito para sa mga veteranong technician. So para to sa mga baguhan at na kapakapa pa sa pag repair. So ayan, then gusto nyo mag-share, paki-share na lang mga kabutingting. So ayan, hanggang dito muna tayo. Bye bye. Hindi ko na kaya nga muna yung tren na yun. Patay mo tren na yun, kaibigan.